bakit yung ilaw? Hindi naman. Yan po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Higit sa lahat po sa ating Panginoon. At salamat sa Panginoon sa panibagong buhay, panibagong pag-asa at panibagong lakas na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. At isang mabuting bagay na bago tayo magpasimula sa mga gagawin natin ngayong umaga ay makapagbulay-bulay tayo sa salita ng Diyos. At salamat po sa Panginoon, ang ating live devotion po ay magmumula dito sa DFC Hualien, Taiwan. At bago nga po tayo patuloy sa salita ng Diyos, tayo muna ay umawit sa Panginoon. Amen. Awitin natin yung tulungang manatili. At kahit wala na po tayong gitara, tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. We worship you. We glorify your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa buhay ko'y laging panalangin na magamit nyo sa iyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kang makilala, Hari at Panginoon ng lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko, ang maialay sa inyo, buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa'yo lamang ibibigay. Isang pangako sabihin natin sa Panginoon. Sa buhay ko'y laging panalangin na magamit nyo sa inyong gawain, sa iyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kang makilala, Hari at Panginoon ng lahat. O Diyos, ito ang samo ko. Hallelujah. O Diyos, ito ang panalangin ko, ang may alay sa inyo, ang may alay sa inyo, buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa'yo lamang ibibigay sa kalooban niyong banal, sa kalooban niyong banal. Tulungang manatili upang ako sa'yo'y di magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay hindi na mawalay sa inyo, Panginoon. Ay hindi na mawalay pa sa iyo. Jesus, ito ang samo ko. Jesus, ito ang samo ko sa kalooban niyong banal. Sa kalooban niyong banal. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan niyo kami makapanatili sa inyo, Panginoon. upang ako sa iyo Di magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa iyo. Hallelujah. Jesus, ito ang samo ko. Jesus, ito ang samo ko. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, wala kaming bang nais kundi ang makasunod ka sa kalooban ninyo, O Diyos. Wala kaming ibang nais, Panginoon, sa umagang ito kundi ang makapanatili sa inyo. Aming Ama, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagmamayari ng aming buhay. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo ngayong umaga
Salamat po sa masaganang biyaya ninyo na patuloy niyong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Lord. Kaya naman sa oras na ito ay patuloy po kaming lumalapit sa inyo at patuloy po kaming humihingi ng kapatawaran. Anumang mga karumihan ang nakita niyo sa bawat isa sa amin, ay patuloy niyo kaming linisin at patawarin, Panginoon. Ama, sa pag-aaral namin ng inyong mga salita sa oras na ito, hayaan niyo, Panginoon, na kayong patuloy na magsalita sa bawat isa sa amin. Basbasan niyo ang inyong salita, O Diyos na mahayag. Tulungan niyo, Panginoon, ang inyong lingkod na gagamitin. Hayaan niyo, Panginoon, na itago niyo sa inyong likuran at kayo lamang ang makita sa kanyang buhay. Maging, Panginoon, sa bawat isa na makikinig at makikinig pa mamaya, O Diyos. Hayaan niyo na patuloy niyo kaming turuan sa pamamagitan ng inyong mga salita. Ma, pinabalik namin ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Muli po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa at isang mabuting bagay po na sabi ko nga kanina, isang mabuting bagay na tayo ay nakakapagbulay-bulay sa salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon. Muli po ang ating live devotion ay magmumula po dito sa DFC Hualien, Taiwan. At salamat po sa Panginoon, katulad ng ating inawit kanina, na isang mabuting bagay po na ang buhay natin ay maialay natin sa Panginoon. Amen. Isang mabuting bagay na alam natin na yung halaga ng buhay natin. Alam natin kung ano ba talaga yung purpose ng buhay natin dito sa mundo. At sa Biblia ay may sinasabi ang Panginoong Hesus doon sa mga mapapalad. At isa doon sa mapapalad na sinabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo, buksan po natin mga Biblia. Sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 6. Ang Biblia po na aming gamit ay ang salita ng Diyos. Mateo, chapter 5, verse 6. Ang sabi po dito, mapalad ang mga taong naghangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Amen. Napakabuti po isang mabuting bagay na alam, katulad nga ng sinabi ko kanina, isang mabuting bagay po na alam natin yung purpose o layunin natin dito sa buhay. Amen. At isang mabuting bagay na nagkakaroon tayo ng pagnanasa na makasunod tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Amen. At sabi diyan ng Panginoon, mapalad ang mga tao na naghangad na matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. At salamat sa Panginoon. Marami sa atin ngayon na talagang, sabi ko nga, marami sa atin ngayon na talagang makikita natin na talagang sumusunod or nagnanasa talaga sila na makatupad sa kalooban ng Panginoon. At may mga ilang hakbangin po tayo na dapat nating gawin para makasunod tayo doon sa talagang kalooban ng Panginoon sa atin. At unang hakbangin po na dapat nating gawin para tayo po ay makasunod doon sa kalooban ng Panginoon, una ay dapat pagsuko ng buhay. Yan. Hindi po tayo makakasunod sa kalooban ng Panginoon kung hindi po suko yung buhay natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Makakahakbang tayo, makakakilos tayo, makakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon kapag suko. Totally surrender po yung buhay natin sa Panginoon. Maliban po kasi sa hindi suko yung buhay natin sa Panginoon, ay talagang hindi tayo makakasunod doon sa kalooban ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, dito sa Taiwan, ay marami tayong mga kapatiran na talagang totally sinuko talaga ang buhay sa Panginoon. May ilan tayo dito na umuwi na ng Pilipinas. Sinuko yung trabaho, yung pangarap, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. May mga ilan sa atin na mag-aaral na ng Bible School. Diba? Yung alam mo yung isusuko mo yung trabaho mo dito sa Taiwan, alang-alang sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Kasi naunawaan na mapalad ang mga taong nagnanasa na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Kung titingnan tayo ng mundo, ay lugi tayo. Amen po ba? Amen. Ba't mo isusuko yung trabaho ko? Ba't sayang? Pero kasi tayo, naunawaan natin, nabasa natin ang salita ng Diyos na mas mapalad ang taong nagnanasa na makasunod sa kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Amen. Kaya marami sa atin, uulitin ko, marami po sa atin ngayon dito sa Taiwan. At hindi ko alam kung sa ibang bansa
Pero dito sa Taiwan po, nakikita namin na talagang maraming mga tao na talagang isinuko ang buhay. Talagang isinurrender talaga yung pangarap, yung trabaho. Umuwi ng Pilipinas, nag-aral ng Bible School. Kaya hindi po yun kalugian. Tandaan po natin na hindi kawalan ng pangarap ang sumunod sa Panginoon. Amen. Uulitin ko po, hindi kawalan ng pangarap ang sumunod sa Panginoon. Oo, kung titingnan tayo ng mundo, lugi tayo. Pero sa Panginoon po, hindi po tayo lugi. Amen. Panalo tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi naunawaan natin ang salita ng Diyos. Amen. Na mapalad ang taong nagnanasa na makasunod sa kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad ito. Sa aklat ng Roma chapter 12 verse 1, may sinabi ang Apostol Pablo dito. Roma chapter 12 verse 1. Ano sabi diyan? Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen. Amen po. Maliwanag po na sinabi ni Apostol Pablo na alang-alang sa maraming pagkakataon na kinaawaan tayo ng Diyos, ano daw po? Ialay natin ang ating buhay sa Kanya bilang buhay na handog, banal, at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi po kawalan ng pangarap ang sumunod sa Panginoon. Amen. Hindi po siya kawalan ng pangarap. Kaya bilang mga nakaunawa sa salita ng Diyos, bilang mga nagnanasa na makasunod sa kalooban ng Panginoon, huwag po tayong mag-alinlangan na isuko ang buhay natin sa Panginoon. Unang hakbangin na sinabi ko sa kanila, dapat po suko ang buhay natin sa Panginoon. Totally surrender po. Para makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon, totally surrender dapat yung buhay natin. Ano sabi doon pa sa aklat ng Mateo chapter 16? Ito, deny yourself. Mateo chapter 16 verse 24 hanggang 25, basahin natin. Mateo chapter 16 verse 24 to 25. Sabi dito, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang kanyang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa ano daw po? Kamatayan. Wow. Alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sa 25, sapagkat ang taong naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay ano daw po? Mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais na mag-alin ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. Deny yourself. Para makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon, dapat limutin natin yung sarili natin. Amen. Dapat hindi natin uunahin ang sarili natin. Lalo pagdating sa emosyon. Yan. Minsan pagka-emosyon na yung titirahin, talagang bumabagsak tayo. Amen po ba? Aminin nyo na. Amen? Bumabagsak tayo kapag emosyon na yung titirahin. Pero ang sabi na Panginoon dito, ang sino mang nais sumunod sa akin, dapat hindi inuuna ang sarili. Ang kagandahan pa dito sa sinabi niya, sapagkat ang taong naghahangad na maligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan dito. Diba? Marami sa atin ngayon na talagang gustong masigurado yung kinabukasan. Hindi po yun masama. Pero sabi ng Panginoon, pero ang taong nag-alin ng buhay alang-alang sa akin, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po dito sa mundo, kundi doon na po sa langit na bayan. Kaya salamat po sa Panginoon. Hunang akbangin, para tayo ay makasunod sa kalooban ng Panginoon, dapat suko. Suko. Totally surrender ang buhay natin sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Pangalawa, dapat handa tayong sumunod. Yan. Gusto mo nga sumunod sa Panginoon, hindi ka naman sumusunod. Diba? Dapat kapag tayo ay nagnanais na sumunod sa kalooban ng Panginoon, dapat handa tayong sumunod. Hindi po tayo susunod kapag sa panahon lang na gusto natin. Hindi tayo susunod kapag
sa panahon lang na parang pabor sa atin yung sitwasyon. Amen. Hindi tayo susunod kapag maalwan yung buhay. Di ba? Marami kasi sa mga Kristiyano na masaya lang na naglilingkod sa Panginoon kapag sagana. Masaya lang naglilingkod sa Panginoon kapag pabor ang sitwasyon. Pero ang nais ng Panginoon kapag talagang totally gusto mong makasunod sa kalooban ng Panginoon, sagana ka man o hindi, may sakit ka man o wala, may pinagdadaanan ka man o wala, kailangan mong sumunod. Amen. Kailangan mong maglingkod sa Panginoon. Di ba? Hindi po nakabase sa nararamdaman natin yung pagsunod natin sa Panginoon. Kumbaga, hindi nababase sa sitwasyon natin yung pagsunod natin sa Panginoon. Di ba? Kahit nasa mahirap kang sitwasyon, sabi ko nga, ang lingkod ng Diyos ay lingkod ng Diyos kahit may pagsubok man o wala. Hindi po tayo lingkod kapag sagana lang. Lingkod po tayo ng Diyos, mayroon man o wala. Mananatili tayong lingkod ng Diyos. Mananatili tayong tagasunod ng Panginoon. Amen. Kaya kung talagang gusto natin makasunod sa kalooban ng Diyos, dapat handa po tayong sumunod. Una, sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Pangalawa, sa mga kapatiran, sa mga tagapanguna natin. Na minsan kahit hindi na natin gusto yung pinapagawa sa atin, kailangan nating sumunod. At higit sa lahat, sabi ko nga, sa salita ng Panginoon. Sundin po natin yung mga tuntunin ng Panginoon. Sundin natin yung mga nais na gawin ng Panginoon sa atin. Sa aklat ng Salmo, chapter 143. Ano sabi dyan sa aklat ng Salmo 143 verse 10. Kita na po ba? Ano sabi dyan? Turuan niya kung sundin ang inyong kalooban dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu sa landas na walang kapahamakan. Diba? Sinabi ni Apostol David na, ni Haring David na turuan niya ako, Panginoon, na sundin ang inyong kalooban. So kung talagang gusto natin sumunod sa Panginoon, dapat matutunan natin sundin kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. At dapat marunong po tayong magpasakop. Yan. Kasi ang unang kung alam nagpapasakop tayo sa tagapanguna natin o sa mga taong nakakataas sa atin, ibig sabihin, handa din tayong magpasakop sa Panginoon. Amen. Handa din tayong sumunod sa Panginoon. Hindi po pwedeng yung salita lang ng Diyos sundin natin o yung Panginoon lang, pero yung mga tagapanguna natin, hindi naman natin sinusunod. So parang walang silbi po yung pagsunod natin. Diba? Kasi yung mga tagapanguna natin, yung mga leader natin, yung mga nangunguna sa atin ay ginagamit din sila ng Panginoon para mag-guide po tayo. Amen. Amen po. Para itumpok tayo doon sa kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya dapat ito yung magiging panalangin natin. Turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban. Dahil kayo ang aking Diyos, patnubayan sana ako ng inyong espiritu sa landas ng walang kapahamakan. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Pagsunod. Dapat handa po tayong sumunod sa Panginoon. Uulitin ko, hindi tayo susunod kapag sagana lang. Hindi tayo susunod kapag pabor lang. Hindi tayo susunod kapag, hindi ako pagod ngayon. Susunod ako. Minsan may mga ganun, nakabase sa sitwasyon eh. Maganda ang panahon ngayon. Sige, sunod, Bible study tayo. Sige, punta tayo. Pagka medyo sinipon na, Malamig. Ayaw. parang mahirap ng sumunod. Lalo ngayon dito sa Taiwan, malamig. Talagang mahirap ng ibangon. Pagka susundin lang po talaga natin yung sarili natin, ay talagang matutulog na lang tayo. Pero dahil nagnanasa tayo na makasunod sa kalooban ng Panginoon, kahit sa napakahirap na sitwasyon, ay nakakasunod po tayo doon sa kung ano yung nais ng Panginoon sa atin. Kasi nga nagnanasa tayo at naunawaan natin ang sinabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 6 na mapalad ang mga taong nagnanasa na makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Diba? Dahil daw po, tutulungan sila na matupad iyon, na masunod iyon. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon, isang mabuting bagay po. Sabi ko nga, isang mabuting bagay na dapat handa po talaga tayong sumunod sa Panginoon.
sumunod na walang, alam mo yung walang pag-alinlangan. Amen. Yung pagsunod na hindi napipilitan, yung pagsunod na talagang Bukal sa loob. galing talaga sa puso na pagsunod. Amen. Tandaan natin, pwede po tayong sumunod na, alam mo yung pakitang tao, pero ang Diyos po natin ay hindi po natin madadaya. Mas nakikita ng Panginoon kung gaano ba tayo kasinser, gaano ba tayo katotoo na sumusunod talaga sa kanyang kalooban. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. At bilang mga nagnanais na makasunod sa kalooban ng Panginoon, dapat makikita din sa atin yung pagbabagong buhay. Amen. Di ba? At yan ang isa sa mga patunay, di ba? Na tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, tayo ay talagang, ano ba tawag dito? Yung talagang tayo ay nasa Panginoon kapag nababago yung buhay natin. Di ba? At marami dito sa atin. Yan. Kayo, kilala niyo yung sarili mo nung kayo ay wala pa sa Panginoon. Kung ano kayo dati, kung ano ba yung dati nating pamumuhay. Pero dahil tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, naunawaan natin ang salita ng Diyos, nanahan sa atin ng banal na Espiritu, nabago yung buhay natin. Amen. Diba? Kaya kung talagang gusto natin makasunod doon sa kalooban ng Panginoon, dapat makikita din sa atin yung pagbabagong buhay. Amen. Yung dating tampuhin ka, ngayon hindi na. Diba? Yung dating magagalitin ka, yung dating ganito ka. Pero dahil unti-unti ka binabago ng Panginoon, unti-unti ka humakbang sa kalooban ng Panginoon, hanggang sa makita mo yung pinaka-layunin ng Panginoon sa buhay mo. Kaya napaka-ganda po na naunawaan natin yung halaga ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Yun, pinaka-the best doon is totally surrender. Talagang dapat suko talaga yung buhay natin sa Panginoon. Tandaan natin na kapag tayo ay sumusunod na sa kalooban ng Panginoon, sabi ko nga nababago yung buhay natin, dapat hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin. Kumbaga nabubuhay na tayo dun para sa Panginoon. Kumbaga yung tipong hindi na tayo nagmamay-ari ng buhay natin. Yung Panginoon na. Sa aklat ng Galatians, ayan, buksan natin. Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Ano sabi diyan? Namatay akong kasama ni Kristo sa cross. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Purihin po ang Panginoon. Ano sabi niyan? Namatay akong kasama ni Kristo sa cross. Nung time na ang Panginoong Hesus ay ipinako sa cross, kasama na tayo doon sa kamatayan. Ibig sabihin, kasama na tayo, kung dati tayo makasalanan, kasama na tayo doon. Kasi nung nabuhay ang Panginoong Hesus, bagong buhay na rin mayroon tayo. Sabi diyan, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Dapat ganun po yung magiging mindset ba, kaisipan natin. Na ay hindi. Tulad nga ng sinabi ko kanina, deny yourself. Yung hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, kundi yung Panginoon na yung magmamaniobra ng buhay mo. Amen. Yung mangunguna sa buhay natin. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nag-alay ng buhay sa atin. Kaya bilang mga nagnanais na makasunod doon sa kalooban ng Panginoon, dapat makita din sa atin yung pagbabagong buhay natin. Amen. Yung hindi na tayo nabubuhay, sabi ko nga, hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Hindi na yung kalooban natin yung sinusunod natin. Hindi na yung nais natin, kundi yung nais na ng Panginoon. Isa na tayong bagong nilalang. Isa na ba? Amen. Isa na po na yung bagong nilalang. Amen. Diba? Yung hindi na tayo magsasabi sa Panginoon na, Lord, ito yung gusto ko, ito yung ganito ko. Ito yung gawin nyo. Dati ganun tayo eh. Tagasunod lang ang Panginoon, tayo yung nagpaplano eh. Ngayon, dahil bagong buhay na tayo, nakakaunawa na tayo sa salita ng Diyos, ang gawin na natin, Panginoon, ano po ba yung nais ninyo?
Amen. Panginoon, ang kalooban niyo po ang mangyari. Amen? Amen. Tandaan po natin na obedience is better than sacrifice. Yan. Na mas mahalaga po ang sumunod kaysa kung ano pa mang mga handog na binibigay natin sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, kailangan po nating sumunod sa Panginoon. Amen. Ano sabi doon sa 1 Samuel 15? Basahin na lang natin, last verse na po ito. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Ito yung sinasabi dito na mas mahalaga ang sumunod kaysa mga handog na mayroon tayo. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Ang makikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tupa. Diba? Kumbaga, mas mahalaga pa rin yung sumunod tayo. Mas mahalaga pa rin yung nakikinig tayo sa kung ano yung salita ng Diyos. Mas mahalaga pa rin kung ano yung nauunawaan natin yung salita ng Diyos. Yung mga handog, ano na lang yan eh. Parang bonus na lang yan sa atin. Kasi naunawaan natin na na kailangan natin magbigay, kailangan natin maghandog. Pero ang pinaka-importante, pinaka-mabuti ay yung matutunan nating sumunod. Amen. Sumunod sa Panginoon. Amen. Sa mga tuntunin ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon. Unang hakbangin para tayo ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Dapat ano daw po? Suko yung buhay. Pagsuko ng buhay. Pangalawa ay? Pagsunod. Hanggang sumunod dapat. At pangatlo ay dapat nababago yung buhay. At pag nagawa natin yon, sigurado po, makakasunod tayo doon sa talagang linya o yung nais talaga ng Panginoon sa buhay natin. Kaya salamat po sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. Hallelujah. Minsan pa nga po awitin natin, tulungang manatili. Sa buhay ko'y laging panalangin na magamit nyo sa iyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kang makilala, Hari at Panginoon ng lahat. O Diyos, O Diyos, ito ang panalangin ko, ang maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa'yo lamang ibibigay sa kalooban niyong banal. Sa kalooban niyong banal. Tulungan niyo kaming makapanatili, Panginoon. Hallelujah. Upang ako sa'yo'y di magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa'yo. Hallelujah. Jesus, ito ang samo ko. Panginoon, wala po kami ibang nais. Hindi ang makasunod sa kalooban ninyo, Panginoon. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, sa oras na ito na makapanatili sa inyo. At turuan niyo kami, Panginoon, na palaging masunod ang kalooban ninyo para sa amin. Amen. Palaging niyong ipaunawa sa amin, Panginoon, na napakahalaga ng sumunod sa inyo. Yes, Lord. Salamat po sa inyo, Ama, sa mga mensahe niyong nahayag sa umagang ito. Ayan niyo, Panginoon, na tumimoy ito sa puso namin at isipan at patuloy may sa pamuhay namin ito, Panginoon. Tulungan niyo kami na huwag matakot hakbangan sa kung ano yung pagkatawag ninyo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag matakot hakbangan kung ano yung pagkatawag ninyo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kayong palaging magtagumpay sa amin. Mahina po kami, Panginoon, pero malakas kayo ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Panginoon, ano pa mang gagawin namin sa umagang ito ay patuloy naming
ipinagkatiwala sa inyo. Maging po ang gawain mamaya sa mga lingkod niyong gagamitin. Kayo pong patuloy na magsalita para sa kanila. Purihin kayo, Ama, dakilain kayo. Ito pong aming panalangin, may pasasalamat. At sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. At God bless po sa bawat isa. Muli po ay magandang umaga po. God bless po.